ang lungkot mo lagi? Wala po, may iniisip po kasi. Ano iniisip mo? Yung nangyari po sa akin. Anong nararamdaman ninyo nung nangyari sa inyo na yun? Masakit po. Masakit. Kaya pala, nagtataka ako nung unang meet talaga natin, tahimik lang, hanggang sa pangalawa, parang nangungulit pa ako. Opo. Na pangiti-ngiti lang po siya. Oo. Ganun po talaga yun. Kahit sa ano po, ngiti lang po talaga. Pero sana makalimutan na niya, sana makamove on. No? Tapos pag nandito sa bahay, anong ginagawa niya? Wala po, nakahiga lang po kami. Hindi siya magtatrabaho? Hindi po, minsan po, parang may schedule po kami. Mm-mm. Monday po gagawin niya po yung trabaho niya, tapos ako Martes, ginagawa ko po yung trabaho ko. Mm. Pwede ba natin siyang kausapin? Pwede ba siyang kausapin? Apo. Pwede siya kumustahin? Apo. Ganun pala yung pinagdadaanan ni Jasmine, mga kababayan. Kumustahin natin, okay lang? Ano po? Anong oras dating ang mama at papa mo? Nandito kami, baka magalit sila. Hindi po, mga 6 po ko siguro yun. Kasi Mga 6 pa. Opo. Ay, Jasmine. Ay, ano, tama. Jasmine, okay ka lang? Masok. Okay, pasok ako, ha? Opo. Jasmine, okay ka lang? Okay lang po. So, hindi ka naiinip dyan? Hindi po. Maghapon, nandiyan ka lang? Opo, minsan po tinutulungan po si ate. Kumusta pakiramdam mo? Okay lang po. Pasensya ka na, nung nagpunta kayo dun sa bahay, binibiro-biro ko kayo, kinukulit-kulit ko kayo, pasensya na kayo, kala ko kasi nagbibiro lang din kayo. Yun pala, talagang seryoso pala kayo nagtitinda. Buti Jasmine, di kayo nagtinda ngayon. Hindi po, pahinga po. Wala po kasing si mama. Walang? Nahango po. Walang nahango yung mama mo. Mabuti yung sipag mo nag-aaral. Opo, kailangan po. Kumusta na ang pag-aaral mo? Ayos lang po. Kumusta na yung mga classmate mo? Okay lang po. Sabi ng ate mo, nagmumodule ka lang dito sa bahay. Opo. Hindi ka pupunta sa school? Ano po, pag-exam lang po. Pag-exam. Kumusta naman pag exam pupunta ka sa school? Okay lang naman po. Ba't ang lungkot mo lagi? Wala po, may iniisip po kasi. Ano iniisip mo? Yung nangyari po sa akin. Dito po kayo. Hindi, okay lang. Tuloy na lang po Kasi tayo. higaan nyo yan eh. Okay lang po. Okay lang. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na yung nangyari sa'yo? Makakalimutan naman. Nakakalimutan na mo. Ayusin nyo yung sarili mo. Huwag ka magpatalo sa problema. Opo. Hindi mo pa ba kalimutan mo na. Mag-move on ka na, mag-pray ka lagi kay God. Opo. Ano ba yung mga naaalala mo? Ano ba yung naiisip mo? Yung yung nangyari po sa akin sa sa hotel. Mm-mm. Ayun po yung naiisip ko. Tsaka po yung sa kaso po namin. Sabi ng ate mo, tapos naman na yung kaso. Opo. Tatakot ka pa rin ba? Opo. Bakit? Po kasi bigla pong may mag-abang po sa akin yan sa labas. Baka biglang may mag-abang ulit. Opo. Hindi na yun, wala na yun, kalimutan mo na yun. Tibayan mo yung dibdib mo. Magdasal ka, hindi ka pababayaan ng ate mo. Opo. Ito yung umiiyak, napapaluha na yung ate mo tuloy. Huh? Tsaka hindi ka pababayaan ng nanay at tatay mo. No? Alam mo yung problemang pinasadlakan mo, alam ng Panginoon na hindi mo ginusto. Kalimutan mo na yun. Gawin mong inspirasyon na maging mas matatag ka pa. Opo. Okay? 16 ka na ngayon? Opo. Bata-bata mo pa. No? Opo. Ang ganda mo pa naman. Ayusin mo yung sarili mo. Ha? Hindi ka naiinip dito. Pasyal-pasyal kayo sa labas, sa bukid. Magpahangin.
Wag mong sarilihin yung problema. Kung ano yung gusto mong sabihin mo sa ate mo, share mo lagi. Ha? Opo. Kilala nyo naman na ako, ha? Opo. Mula ngayon, tawagin nyo ako Daddy Frankie. Huwag nyo na akong tinatawag na sir. Ha? Isip ko po yung pag-aaral ko na saka po yung para po sa kinabukasan ko na kung paano po kami aangat po. Paano kayo makaahon? Opo. Kasi po, ano po, mahirap kami. Mahirap talaga. Opo. Minsan nga po, pag ano po, dito lang po kami sa bahay. Alam mo, men, yun nangyari sa'yo. Kalimutan mo na yan. Huwag mo nang isipin yan. Mawawala rin yan. Pero, may time na, alam mo yung nangyari sa'yo? Yung time na yun, nagalit sa akin si Papa. Kung ba't kayo pinabayaan. Sabi ko, ba't sa akin kayo magagalit? Eh, hindi ko naman alam yun. Tapos, wala akong doon, pero inaalagaan ko kayo. Siyempre, ayoko yung ate mo ako, pero ayoko yung may napapahamak sa inyo. Ni isa, ayoko. Tapos kapag inaaway kayo, ayoko gumaganti ako kayo. Ayoko yun. Pasensya na kasi hindi ko naman ginusto yun. Tsaka hindi ko naman alam na ayun na mangyayari. Tsaka Kaya nga, alam kong hindi mo ginusto, pero sana isipin mo, nung time na sumama ka, dapat inisip mo na magpaalam ka muna bago ka sumama sa kanila. Ayun yung gusto ko. Pero nung time na yon, wala. Sa akin nagalit si Papa nung time na umuwi siya. hindi ko naman alam na ikaw ang mapapagalitan dahil hindi ko naman ginusto. Kahit na, pati si Lolo, si Papa Rune, nagalit siya sa akin yung time na sinasabihan kita. Wala sa akin siya nagalit. Parang ang sinabi ng tatay mo, lolo mo, parang pinabayaan mo siya. Opo, parang ano po, kasi po kami po yung naiwan, tapos si mama ko kasi bagong panganak po. Siyempre po, pag nung ako, nagbabanti po ako ng kapatid ko. Pero siguro, hindi mo rin masisi yung kapatid mo kasi at the age of 14, wala pa sa isip niya yung mga masasamang Okay. Kaya ano man nangyari sa kanya, yun, tama naman yun. Wala nang sisihan, bagkos maging aral na sa inyo yun nangyari. Dahil balik-balik ta rin natin ng mundo, nangyari na. At alam ko na sa kapatid mo na hindi niya ginusto yung nangyari. Opo. Di ba? Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, move on, mag-usap kayo magkapatid. Kaya nga po. Kaya sabi ko, once na tatrabaho po kami ng ng sibuyas, sabi ko, once na makapagtapos ako ng pag-aaral, tutulungan ko sila mama at papa. Pero, hali tayo kako. Sabi ko po sa kanya. So, pero sabi niya po, opo. Siyempre, ayoko rin po na hanggang dito lang po kami sa kahirapan. Ayoko po. Gusto ko pong maiyahan yung magulang ko. Kaya kailangan mag-move on na. Opo. Paano siya makaka-move on kung nagmumukmuk siya parati? Eh, pwede naman po siya na sa akin, yung ate, yung parang mag-aya po na mag-banding, ganun po, parang sabi ko, mag-banding tayo kahit lang, ganun po. Pero pag ako, gusto ko po, kung na magkapera po ako, ibabanding ko po siya, kahit dalawa lang po. Gaano mo kamahal yung kapatid mo? 100%. Lahat po ng kapatid ko, mahal ko po, kaya ayoko po nasasaktan. Kahit po yung sa bintang, ayoko po. Kahit hindi po nila ginawa, ayoko. Kailangan niya ng comfort mo parati. One-on-one kayo, heart to heart, babae sa babae. Usap kayo para makapag-move on ka na. Huwag mong isipin kung ano may problema. Kaya nga po pag nagwo-work kami ng sibuyas, parang po, iniiwas ko po siya sa mga kasamaan namin, sa mga lalaki po. Iniiwas ko po siya, yung parang, kapag gusto niyo parang makipag, kumboy po yan, yung tatabi po. Ayun po, sabi ko, wag sa akin ka na lang kako. Kahit may manliligaw po sa kanya, ayoko po. Pag ko po yung, parang yung tingin tsaka ugali po, hindi po pwede. Kaya sabi ko, mag-aaral muna tayo para makatulong tayo sa magulang natin. Kahit yung parang inaapi na po kami. Hindi po ako papayag. Yung gusto ko makabago sa kanila. Kapag natupad po yung pangarap ko,
ibabalik at ibabalik ko po sa magulang ko yung ano po nila, yung sakripisyo po nila para lang po na ano po, bago ako mag-asawa, parang gusto ko po na may ahon po ako sa kanila kahit konti. Anong masasabi mo, Jasmine, sa ginagawa ng ate mo sa'yo? Mga sacrifice niya, anong sagot mo sa ate mo? Ano po, nagpapasalamat po ako kasi nandyan po siya. Tsaka po kaya niya po kami paglaban kahit sa paraan po na para po po kami yung magkabati-bati po kami sa bahay, ganun po. Tsaka magtulungan po dito sa bahay. Time na nasaktan po ako sa sa sinabi sa amin ng tito ko na bobo po kami. Yun yung time na po na bobo kami. Tas parang bobo na nga po yung nanay ko. Tas bobo pa kami. Sabi ko, paano kami naging bobo kung kung maging bobo man kami, sana hindi na kami nakapag-aral ka po. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, tiisin muna natin kahit ganito rin kahirap, kahit mahirap tayo. Kahit wala tayong baon, sige lang kako po na tiis lang. Pag mag-work tayo, pag meron, pag wala, di wala. Ganun po. Ba't ganun naman? Sinabihan pa kayong bobo? Opo, pero yung bobo na po yun, nakita ko po yun sa chat. Hindi po sa personal. Sa chat po, nabasa ko po yun. Pero syempre po, yung magulang ko, sabihan ko pa naman na, bobo, alam ko po na hindi po nakapag-aral si mama. Pero wag po sana na, ganun po yung sasabihin nila na, hindi ka nagtapos, nakapag-asawa ka ng maaga. Hindi ko naman po gagawin yun. Parang, ko po sa sarili ko na once na nakapag-asawa ko, may isa po akong kapatid na kukunin. Tapos, kahit mag-asawa ko, hindi ko po sila kakalimutan. Tutulungan ko pa rin po sila. Yung sinabihan po kami ng bobo. Nakawa po ako kay mama kasi po pinagsabihan po siya ng bobo. Hindi ko po naman po kasi alam na sinabihan po siya ng bobo, tsaka nasaktan din po kami. Pati nga po tatay ko, side, kahit nila, inaapi po nila kami. Kahit po sa kaya nga po wala kaming, parang isang mantalang lang po itong pagtitira namin dito. Pero lilipat rin po kami pag nakaraos rin po kami. Kaya, malaban lang po kami. Basta laban lang, wag kayong mawawalan ng pag-asa. Salamat sa Panginoon kasi nakilala ko kayo, nalaman ko yung kwento ng buhay niyo. Pero mag-pray lang kayo. Malay natin, tignan natin kung anong pwedeng maitulong pa rin ng Team Daddy Frank. Huwag niyong intindihin yung mga panlalait, kung mga nangyayari sa buhay natin. Lagi nating tatandaan, lahat tayo dito sa mundong ibabaw, pinanganak tayo dito sa mundong ibabaw, nilikha tayo ni God, walang bobo, pantay-pantay, pari-parehas tayo sa mata ng Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon na pari-parehas. Okay? Kaya kung ano man yung panlalait, naririnig ninyong hindi maganda, gawin yung inspirasyon. Ano man yung pinagdaanan mo, kalimutan mo na, move on ka. Teamwork kayo magkapatid dahil kayo yung mga panganay. Gawin ninyo yung best nyo. Move on ka, anak. Diba? Nararamdaman ko yung pagmamahal ng ate mo sa'yo. Hindi iiyak yan kung hindi siya ganon ka pursige. Bilang panganay, nararamdaman ko siya. Kausapin mo siya para makamove on na siya sa problema niya. Hindi makakatulong yung pagmumukmok, makihalubilo ka. Kalimutan mo na yung nangyari sa'yo. Magtulungan kayo, kayong dalawa lang. Anong nararamdaman ninyo nung nangyari sa inyo na yun? Masakit po. Masakit. Kaya time na pumunta kayo ng Manila. Binita ni Papa yung lupa niya. Tapos may time na lumipat kami doon. Kasi si Papa ko wala. Parang naulitin po yung naranasan namin dito sa Bayambang.
Sabi ko, mas doon ko mag-aral ako, babawi ako sa kanila. Magtulungan kayo magkapatid. Kaya nyo yan. Kaya nga po kami nang natulungan magkabalik kasi ayaw po namin maranasan sa susunod na pag ganito pa rin po yung turing nila sa amin, wala na po. Kinakaya ko lang po para po sama na loob ko saka ayoko na po. Sinitiis ko lang po para sa magulang ko, pero si Papa ko tahimik lang po yan, di ko sinasabi. Kahit ano sa manaloob ko, wala po, hindi ko may sabi sa kanila. Kahit pumasok ako, kahit may gana sa si Papa ko, sabi niya, by time po na, pumasok ako ng grade 11 po ako. By time na nagsulat ako sa papel, nagpapaalam na ako, sabi niya, huwag ka mo gagawin yan. May parang, ano po, na matitiis po, parang makakaraos din po kami, pero wala, di po kami makaraos. Hindi kayo nakakaraos. Kaya Sabi mo lang yan. May awa ang Diyos. Tandaan mo, ha? Huwag na huwag kayong gigib up. Mangarap lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag na huwag tayong gigib up. Ano't ano man mga pinagdadaanan mo, pinagdadaanan nyo, ano't ano man ang ginagawa or ipinapakita nila sa inyo, gawin yung inspirasyon. Pag galit ka, ilabas mo lang. Kung ano yung galit nyo, huwag nyong kimkimin. Ilabas nyo. After nyong umiyak, bangon ulit, laban ulit. Ito nga po pamasahe, yung inuutang ko po sa classmate ko pag wala po ako pamasahe. Kaya pala ganun ka kapursigido magbenta sa akin noon. Opo. Tapos yung kapatid mo, tahimik lang hanggang ngayon. Ilabas mo yung galit mo, ha? Huwag mo nang tulungan mo yung sarili mo. Ikaw mismo. Tingnan mo yung ate mo. Iniiyak na niya ang lahat. Kita mo yung pagod hirap niya para sa iyo. Laban lang. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan kung paano pa ako makakatulong sa inyo. Tulungan kayo ng Panginoon. Anong sasabihin mo sa kapatid mo? Ano po, parang, yung problema niya po, kalimutan niyo na po yun kasi tapos na po. Pero, ang sasabihin ko po sa kanya ngayon, parang makapagtapos kami ng pag-aaral para pumaiyahan ko po yung magulang ko sa hirap ng buhay po namin. Para makabawi lang po kami. Ayun po yung gusto kong sabihin sa kanya. Na wag na po siyang sasama sa iba. Yung kumbaga sa aya-aya. Hindi na po. No. Kasi ayoko na rin po maranasan yun. Okay. Ayun lang po. So yun mga kababayan, mga kabarangay, nagulat po ako sa bigat, hirap na pinagdadaanan nila. Siguro ganun talaga. May mga time talaga na sa pinagdadaanan ni Jasmine, dumating pa yung point na sinasabi ni Ate Jessica na ultimong mga tito, mga kamag-anak, instead na tulungan makaangat, sila pa yung nagda-down. Napakahirap. Gaano kasakit yung mga ganun, marinig mo yung panlalait, instead na tulungan, sabihan ka pang hindi maganda. Ano po, para sa akin, yung pag narinig ko po kapag sasabihin sa mama ko ng palamunin, pag napupunta sa bahay, tapos kapag hingi ng hingi, sabi ko, sabi ko po yung mama ko na, huwag ka nang hihingi ka ako. Kahit mahirap, kapag baga, hindi siya nakapag-aral, huwag kang hihingi, sabi ko. May trabaho naman dyan sa Sibuyas, pwede ka sumama, pero kapag meron, pwede ka sumama. Tapos kasi po, may kapatid po akong dalawang maliliit. Siyempre, mahirap po din mag-ala kasi wala po yung bata yung 9 months po. Kailangan pa magdede po. Sabi ko sa sarili ko na, hintayin nila ako makapagtapos. Ipapakita ko sa kanila kung paano nila binuli yung magulang ko. Opo. Pero ang ipapayo ko lang sa'yo, Jessica, kung ano man yung panlalait na natatanggap mo, wag na wag kang magtatanim ng galit. Kumbaga, gawin mo lang inspirasyon yung mga bagay na natatanggap mong masakit, pero wag na wag kang mag-iisip na gaganti. Opo. Ay nga po. Wag. No?
yung mga taong mapanlinlang, mapanlait, ipag-pray mo na lang. Mag-pray na lang kayo. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Kahit minsan, ni isang pitik, hindi natutulog ang Diyos. Sadyang hindi pa dumarating yung swerte sa inyo. Pero mga bata pa kayo. Balang araw maalala mo yung sinasabi ko sa inyo. Darating yung oras, panahon na para sa inyo. Kung ano yung hirap dinanas ninyo, pinagdaanan ko rin yan. Nasubukan ko rin naging alila. Magtatrabaho ko sa isang bahay, makakain lang, mabuhay lang ako. Nagtatrabaho ko sa isang restaurant para mapagtapos lang ako ng pag-aaral ko. Hindi ako sinisweldohan. Pero laban lang hanggang sa sinuwerte ng konti, hanggang sa umikot ang panahon. Alam mo, nung time na ako sinuwerte, tapos yung mga taong medyo nanlait, ganun na. Yung mga taong nandaya sa akin nung ako nagkaroon, never akong nagalit sa kanila. Dumating pa yung time na nagkaroon sila ng problema, walang-wala nang tutulong. Ako na mismo tumulong, nag-abot ng tulong. Nung ginawa ko yun, alam mo kung anong nangyari. Umiyak, yumakap sila sa akin, nag-sorry. Kasi ngayong time na mahirap ka, sobrang hirap ng pinagdadaanan nyo. And then darating yung time na makakaahon ka, makakabuelo ka na. Yung ginawa ni Lord, yung gagawin ni God na from nasa baba tapos iahon ka niya, ipinaghiganti ka na ni God. Nakaahon ka na sa sobrang hirap mo noon, ngayon binigyan ka na ng biyaya. Si God na mismo ang gumawa, ipinaghiganti ka na niya. So wala nang rason para gumanti pa tayo sa mga taong ng alipusta o ng api sa atin. Kamiyak, labanan mo pa. Ha? Salamat, nandyan ka sa kapatid mo. Kaya iiyak mo lang para mawala yung sama ng loob. At wag na wag mong pababayaan. Alam ko may problema pa to, nasa puso pa niya, nasa isip pa niya yung galit. Pero darating yung panahon, mag-pray ka, mawawala din yung nasa puso mo. Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, masyado nang iyak ni ate. Pero si Jasmine, talagang siguro dahil sa kanyang pinagdaanan. Ipag-pray natin sila mga kababayan. Sana malagpasan nila tong problema na to. At sana makaahon kayo. Ha? Jessica, laban lang. Kaya mo yan. Alam ko matibay ka. Alam ko matatag ka. Mas gusto ko yung ganyan. Yung iniiyak yung problema. Kumusta naman yung Pasko? Anong handa nyo ng Pasko? Siyempre lang po. Pero nung bagong taon, tinulong ko na lang po. Bakit? Wala po, parang, ano po sa akin, parang wala lang, parang boring po. Dahil wala. Wala kayong panghanda. Wala po. Tulog na lang kayo. Opo. Okay lang. Hindi habang buhay, ganyan tayo. Maniwala kayo sa akin, ranas ko yan. Ano sabi nyo sa mama at papa nyo nung New Year, andito lang kayo sa loob? Wala po, di ko po, parang, hindi ko po sinabi sa kanila na, ano na, sila po lumabas, pero ako na dito lang po, ako natutulog lang po ako. Wala po kasi. Walang handa talaga. Oo. Okay. Ano ba ito mga kababayan? Sige, ganito na lang. Pwede pa naman kayong maghanda siguro no? Araw-araw pwede nating i-celebrate. Bigyan ko kayo ng ano guys. Pwede kayong mag-celebrate ulit. Wala kayong panghanda. Pagpasensyaan nyo na. Kung alam ko lang talaga, pinuntahan ko kayo ng 31 dito.
kilo, pinuntahan ko nung mga bago mag-disperas, 31, pinuntahan ko yung mga senior eh. Kasi alam ko wala silang mga pamilya. Pero kung alam kong ganito, wala rin kayong handa, isa kayo sa pinuntahan ko eh. Sensya na talaga kayo. Nung nagbenta kayo sa akin, hindi ko alam na ganito ka bigat yung problema pinagdadaanan nyo. Okay, akin na kamay mo, be. Bigay ito sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Kasi makakapag-handa rin po kami ng kasi time na ng bago to, hindi po kami nakapaganda. Tinulog ko lang po talaga. Sabi ko, babawi din ako next year ka ako. Sabi ko, itutuloy ko yung trabaho. Kaya nga po, basta nakapag-alis ako. Ay, makapag-graduate ako ng grade 12. Maghahanap po ako ng work sa Manila. Para lang pag may pang-college po ako. Thank you po. Sige, laban lang. Mga pababayang kapatid mo. Ha? Jasmine, laban lang. Opo. Huwag kang magpatalo sa problema, ha? Opo. Mahirap pag nagkasakit ka ng depression. Labanan mo. Tulungan mo sarili mo. Okay? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Masyado nang malalim yung naging usapan. Pero, mag-iisip pa ng paraan si Daddy Frank yung paano pa natin sila matutulungan. Pansamantala, magpapaalam ang inyong lingkod. God bless po sa atin lahat. Ate, salamat kasi nandyan ka. Kasi kung wala ka, hindi ko maano ang problema ko. Nagpapasalamat ako dahil nandiyan ka bilang ate namin. Nagpapasalamat ako kasi hindi mo kami pinapabayaan. Kahit sino naman, Ading, kahit sino ate na hindi kayang masaktan ng mga kapatid nila o pabayaan, hindi pwedeng ganun. Andito lang ako habang kayat ko, kakayanin ko para sa inyo. Lalaban at lalaban ako. Yun lang. Mahal ko kayo. I love you.